Ito ay isang tactile prosthetic na braso. Ngayon ay nahugpong ito sa sundalong naputol. Ang mga ugat ay mabilis na konektado sa cerebrum. Ito ang unang pagkakataon na nakabawi siya mula noong digmaan. Tumampot siya ng marmol at marahang naglapat ng puwersa. Ang salamin na marmol ay agad na nabasag sa 1,000 piraso. Higit pa rito, ang balat sa mga braso ay hinabi mula sa sutla ng gagamba. Ang bawat thread ay konektado sa isang nerve, kaya nakakaramdam ako ng napakasarap na pakiramdam. Pagkatapos, mahawakan ang mga kamay ng savant, si Ava. Sa tingin ni Thompson sa gilid ay masyadong malakas ang braso ng carbon fiber. Hindi makokontrol ng maayos ng user, kaya masyadong delikado, pero masayang pumayag si Ava. Hindi niya ako sasaktan. Ito ang unang beses na hinawakan niya ang kamay ng babae mula nang mawala ang mga braso niya. Bigla niyang hinayla si Ava sa gilid niya ng pilit. Nakalilito, binanggit ng sundalo na ang District 6 ang nagligtas sa kanya. Distrito 6, iligtas mo ako. Ang biro na ito bagamat gumamit ng isang mababaw na biro na paraan upang tapusin. Pero hindi pa rin nawawala sa isip ni Ava ang mga salita ni Vincent. Sinamantala niya ang kanyang trabaho at natagpuan ang District 6 sa computer ng kumpanya. Ngunit nakuha ang sagot. Pagkatapos ng trabaho, na-curious si Ava at pumasok sa District 6. Dahil sa nakita ay hindi siya makapaniwala. Ang mga sundalo ay nagtatamasa ng mga pambansang pribilehiyo. At dito pa ako nakakulong. Ngunit hindi alam ni Ava na lahat ay nakita ni Suri. Mabilis niyang dinala ito sa may-ari ng kumpanya, si Thomas. Ito pala ay isang ahensya ng pagsasaliksik ng artificial intelligence. Vincent para sa paggamot sa cancer ng kanyang anak. Tulungan ang malubhang na sugatan ng mga sundalo na maging sobrang mga sundalo. Kasabay nito ang hukbo ay ibebenta sa ibang mga bansa. Ang lahat ng ito sa panig ng militar ay nagbayad sa kanila ng labis na pera. Alam ni Thomas na alam ni Ava ang sikreto ng District 6, kaya binalak niyang pumatay ng mga tao para patayin sila. Kinabukasan pagkatapos ng trabaho, ipinagtapat ni Vincent ang kanyang mga problema kay Ava sa kotse. Ang tagal mong hindi umalis kasi, gamit ang isang aparato na naglilipat ng kamalayan ng isang batang babae sa isang robot. Kapag tapos ka na, aalis ka dito. Kasabay nito ay umaasa si Vincent na tulungan siya ni Ava. Habang nag-uusap ay may nakasalubong silang babaeng nakatayo sa gitna ng kalsadang nilalakaran nila. Bababa na sana ng kotse ang matapat na si Ava para suriin ang sitwasyon. Pero lumingon lang yung babaeng naka-red. Pagkatapos ay tinanggal niya ang kanyang wig at pinatay si Vincent. Ang nasa likod ng lahat ng ito ay ang may-ari ng kumpanya, si Thomas. Dahil sa paglalaro ng isang dula na kailangang laruin hanggang sa dulo, kinabukasan ay pinuntahan niya si Vincent. Sabay sabi niya na aksidente lang. Nagpapanggap kang matalino para ang susunod na tao ay ikaw. Nag-isipang mabuti ni Vincent ang panghabang buhay na memwa ni Ava, na nagpa siya na pumasok sa yugto ng pisikal na pagsubok. Maaari bang tumagal ang kamalayan ng tao magpakailanman? Ito ay isang module na nag-iimbak ng memorya ng tao. Inilipat ito ng siyentipiko sa utak ng robot. Dahil para magmukhang tao ang nakapirming metal na katawan na ito, gumagamit pa si Vincent ng teknolohiya ng plasma spray. Ito ay isang uri ng nanomaterial na maaaring ikabit sa mga metal na ibabaw. Habang ang pagtulad sa pagkalastiko ng mga kalamnan ng tao ay maaaring maprotektahan ang titanium alloy frame sa loob. Napakabilis na natapos ang teknolohiyang ito. Ang unang biosimulator ay ipinanganak. Inuha ni Vincent ang surgical knife at hiniwa ang silicone protective layer na nakakabit sa outlet. Ginamit niya ang utos para magising siya. Robot, buksan mo ang iyong mga mata. Ngunit paano magiging katulad ng isang biolohikal na tao ang isang robot? Hindi rin ito ipinapakita ang memoryang itinanim sa utak niya. Marahil ay naantala ang data. Dahil para mapabilis, naalala ni Vincent na noong nabubuhay pa si Ava, takot siya sa gagamba. Kaya binalak niyang gamitin ang nakakatakot na alaalang ito para magising siya. Ngunit ito ay nag-backfire. Ang ekspresyon ni Ava ay parang 3 taong gulang na bata. Mabilis na itinigil ni Vincent ang eksperimento. Samantala, ang sakit ng kanyang anak na babae ay naging seryoso. Natatakot ako na hindi na ako mabubuhay ng ilang araw. Ang mga anak na babae ang pinakamalaking kahinaan ni Vincent. Si Vincent din, nabawi niya ang bahagi ng kamalayan ng kanyang anak. Plano niyang gamitin ang teknolohiya ng kapanganakan para mabuhay ang kanyang anak na babae. Ngunit pagkatapos bumalik sa kumpanya, tiningnan ni Vincent ang biolohikal na tao na wala pa ring alaala ni Ava sa kanyang buhay. Ang mga eksperimento ay muling tumama sa isang dead end. Pero may masamang iniisip ang manager ng kumpanyang si Thomas. Kung hindi mo kayang gawin iyon, bakit hindi mo ito gawing killing machine? Anyway, malaki ang halaga ni Ava mula ulo hanggang paa. Kaya nagsinungaling si Thomas. Pinatay niya ang iyong ina. Sa ngayon si Ava ay napuno ng puot. Ngunit sinabihan ni Thomas ang kanyang mga junior na palayain ang pumatay. Posibleng hindi sabihin na mas matanda ang luya, mas maanghang ito. Sa ilalim ng pressure, si Ava ay hindi lamang may kakayahang magdepensa ng matatag. Mayroon din siyang bilis ng pag-atake na ikinamangha ng iba. Tuwang-tuwa si Thomas sa tabi niya. Ito ang pinakahuling sandata na gusto ng kanyang kumpanya. Si Vincent sa kabilang banda ay nag-aayos ng libing ng kanyang anak.
Pagkabalik niya sa kumpanya ay masama ang loob niya kaya naman diretsyong tinanong ni Vincent si Ava. Ano kayang iniisip ng utak niya? Kung gusto mo talagang malaman, kailangan mo lang lumapit ng kaunti para makita. Hinayaan ni Vincent na i-scan ng computer ang utak ni Ava. Pagkatapos mag-zoom in, natuklasan niya na ang kanyang ulo ay puno ng kanyang imahe. Ito ay nagpapatunay na si Ava ay umibig kay Vincent. Ito rin ay nagpapatunay na ito ang pinakamahusay na katibayan para sa kamalayan sa sarili. Sinugod ni Vincent si Thomas. Sinabi niya na si Ava ay nakabuo ng isang bagong pakiramdam ng pagpipigil sa sarili, ang eksperimento ay maaaring magpatuloy. Ngunit pinagtatalunan ni Thomas na ang mga robot ay may pangunawa sa panganib. Nais ng kumpanya na maging robot na sumusunod. Nang marinig ito, ginamit ni Vincent ang katotohanang magbibitiw na siya para magbanta. Ngunit si Thomas ay naging bahagi ng kamalayan ng kanyang anak na babae. Kung hindi niya mabubura ang nararamdaman ni Ava, sa kanya buburahin ang bahagi ng perception na ito ng kanyang anak. Nang marinig ito, nagboluntaryo si Ava na isakripisyo ang sarili para sa taong mahal niya. Hindi kita sinisisi, Vincent. Sinubukan kong protektahan ka. Iligtas mo ang iyong anak. Maaari bang mabilang bilang isang buhay ang kamalayan sa sarili ng isang biolohikal na tao? Nilikha ito ng mga tao ngunit natatakot silang manakawan nito. Nang makita ang biological na tao na si Ava sa operating table, kinuha ni Vincent ang isang surgical knife at nilaslas ang kanyang utak. Natatakot ako. Ayoko pang mamatay, kahit na nagpakita ng takot si Ava na parang tao, wala siyang nakuhang simpatiya. Inilabas pa rin ni Vincent ang consciousness module niya. Matapos lumabas, naisip ni Vincent na tapos na siya sa kanyang misyon. Sa ganoong paraan maaari mong maibalik ang cognitive module ng babae. Ngunit muling ibinaling ni Thomas ang kanyang mukha. Bago kumpirmahin na si Ava ang pinakahuling sandata, ikukulong si Vincent sa isang piitan. Sa panahon ng eksperimento, nawalan ng malay si Ava at naging isang killing machine. Ginawa rin ni Thomas na open fire si Ava kay Vincent na mahal niya. Tingnan ang lahat ng nakapasa sa mga pagsubok. Ngunit natuklasan ng isang siyentipiko na ang module na kinuha ni Vincent ay isang backup na mapagkukunan lamang ng kuryente. Nakita ni Thomas ang evil smile ni Ava, alam niyang malaki ang problema niya. Kasabay nito, iniligtas ni Ava si Vincent at sumang-ayon sa kanya na bawiin ang memory module ng kanyang anak. Ngunit mayroong maraming mga espesyal na puwersang sundalo sa labas. Kumpiyansa si Thomas na nakatayo sa harap ng kamera habang nanonood ng magandang dula. Sa hindi inaasahang pagkakataon ay maaaring lumabas si Ava sa kanyang opisina. Nakaharap sa usok na screen, si Ava ay makakalaban pa rin. Can't help but say, beneficial talaga itong nanoskin. Nakita ni Thomas na imposible ito at nagmamadaling binato siya ng landmine. Ang resulta ay tulad ng inaasahan, si Thomas ay kailangang magbayad ng mabigat na halaga para sa kanyang mga nakaraang krimen. Pagkatapos ay tinawag ni Ava ang data ng kamalayan ng anak ni Vincent. Pagkatapos ay i-backup ang cloud data sa utak. Ngunit ngayon ang kumpanya ay nawasak, pansamantalang walang mga mapagkukunan upang maging isang bioman. Mabubuhay lang ang anak ni Vincent sa computer bilang data. Naghihintay ng pagkakataon na maging isang biolohikal na tao muli. Kung titingnan mo ito, naisip mo na ba na ang anyo ng pagkakaroon ng buhay ay talagang limitado? Kung bibigyan ka ng pagkakataong ilipat ang iyong kamalayan sa isang robot, susubukan mo ba ito?